Okay, I was told that she already moved out, so let's find out. Maybe she's still around, so I mean, it may be dangerous, so I just have to be careful. Do you know if there's still somebody there at my room? Because that woman needs to be evicted, but she said she already left, but I'm not sure yet. Yeah, I'm not really sure if she already left, so I guess I just have to find out. Can you come with me? Because I'm scared maybe she's still here, you know. Yeah, that woman who actually lived here with me and then she didn't want to leave anymore. Okay. She moved her. She's crazy, you know. She moved my, you know, all my stuff here, and then she actually moved there yesterday. Yeah, she moved my stuff. Really, look, you know. No, I mean she's homeless. She said that she just wanted to help me in order to move in, and then she doesn't want to live anymore. I said, you don't belong here. And she told me that she was gonna go somewhere else. She just helped me, and you know this is supposed to be there for, you know, because she you know, I asked her to stay there, and then all my stuff supposed to be here. She's like, wow, it's so scary right now. Are you living here? Yeah, yeah. I was the one who listed. How much is it already? It's actually 2,400 that I paid, you know, God, for, it's you know. expensive. I know it is expensive, but I mean, she thought that she can live here. She thought that she owns it already, and then she took my room. So I had to go to court and file for an eviction. So before she gets evicted, I'm so glad that she left already. I thought she would just stay here forever, you know. Next time, you know, I have to be careful. It's so cute. It is so cute. Yeah, it's beautiful. Next time I have to be careful in getting people, you know. Yeah. I mean, I thought she was really a nice person, but I can't believe it. No, I want to stay here. No, you cannot live. Oh my God, the policeman can't even let her go. Even the management can't even let her go. I had to go to court for an eviction. Yeah. So they're supposed to give her the eviction notice on Monday, but I'm glad she already left because she probably got scared. So thank God. I'm so glad because I was so scared that I might come in and then she's still here and then she might attack me. So scared. What's your name? Christina. Christina. Ruby. Okay, nice to meet you. Okay, Christina. Bye. Ay God, nakakatakot kayo. Buti na lang talaga na umalis na siya. Siguro takot din dahil nalaman niya na, na pumunta ako sa court in order to have her evicted. So, umalis din siya. Umalis din ang gago, nakakabisit. Pero yun, dinisarrange na niya, oh. Kung ano sana yung room ko, yun na yung inilagay niya doon sa dating tinirhan niyang room. Pagkatapos, ako naman ngayon yung parang guest na lang. Punyeta siya, punyeta. Talaga nakakapunyeta. Kasi yung nakita niya dito, ang ganda ng view at lahat-lahat. Sabi niya, oh my God, I cannot go. You know, I will promise, I will pay. Magpipay daw siya ng $1,000 dito sa room niya na binigay ko pansamantala. Pagkatapos, biro mo, lahat na ng mga lahat na yung mga para doon sa master bedroom, inilagay na niya dito. Biro mo, inilagay na niya dito. Ang kapal, ay ambisyosa putang ina niya. Biro mo, tangina, pati dito, yung mga gamit doon sa sa mismong bathroom ko, inilagay nandito, putang ina niya, nakakaputa. Tapos inilagay na niya kung ano yung binigay kong doon na nahigaan niya doon. My God. Pati nga yung higaan niya, binilhan ko Putang ina niya talaga, grabe. Asan na yung TV ko? Putang ina talaga, nakakaputa. Grabe. Ang kapal. My God. Shit. Nakaka-bullshit. Nilipat na niya lahat doon. Grabe. Ang kapal.
total. Ang ganda-ganda ng bedroom ko dati. Tapos kung ano yung nandoon sa guest room, yun na yung inilagay niya dito. Putang ina niya, nakakaputa talaga. Ang sarap. Ang sarap magmura oh. Pero nilagay na niya dito. Gusto na niya siya na yung nasa master bedroom. Putang ina, nakakaputa talaga. Oh, lahat ng mga to, grabe. Ay, nako. Mabuti na lang, thank you Lord, at umalis na siya. Magmula ngayon, hindi na ako talaga magiging maawain sa mga taong hindi ko talaga kakilala. They don't deserve my awa. Ayan, thank God, at hindi ko naantayin talaga yung eviction notice na isi-serve sana by Monday for 5 days eviction, ganun. My God, nagpagod at naggumastos pa ako talaga ng pera para lang mapa-evict ang gagong ito, putang ina niya. Biro mo, nag-alaga ako ng ahas, biro mo, dahil sabi niya, pagkatapos doon sa second na sumalo sa kanya, dahil yun nga, nalaman na hindi pala daw siya pwedeng tumira sa akin doon, 3 days lang talaga kasi, ang isang RV kasi, pag hindi talaga nakapangalan yung RV, yung titira doon sa RV na yon, kasi dalawa nga yung RV ko, hindi ko naman siya patirahan doon sa sarili kong tinitirhan ngayon sa mga aso ko, di ba? Tapos yung isang RV ko, doon ko pinatira, kaso nga 3 days lang siya pwede doon dahil kinuha ko nga siya doon sa tinirhan niya dati doon sa boyfriend niyang black guy. Eh natural dahil sa ugali niya talagang wala talaga magtatagal. So ngayon nung nalaman nung kapitbahay ko naman na hindi pala siya pwede doon sa akin dahil nga sa mag-isa lang siya doon, eh hindi pwede unless na yung may-ari mismo ay nakatira din doon. Eh hindi naman ako pwedeng tumira sa dalawa, di ba? Dahil yung doon sa isa ako talaga tumira. So ngayon naawa din siya, sabi niya, di kung pwede, doon na lang siya tumira sa akin, sabi niya. So ngayon pinatira siya, wala pang 1 week, tangina, hindi rin pwede dahil nga sa ugali niya, may ugali daw siya talaga na hindi nagustuhan nung Kaya sabi ko, noong sinabi ko na meron na akong nakuha na kondo dito, pagkatapos, biglang sabi niya na, sige, tutulungan kitang mag-move doon, ganun ganyan, tutulungan kita, ganun. Tapos nung pagpunta ng sasakyan, nandun na lahat ng gamit. Sabi niya, nag-away daw sila nung tinirhan din niya na sumalo sa kanya. Pagkatapos, ako naman sabi ko, ay, oo, kaso nga hindi ka pwede. Sabi, hindi, pansamantala lang daw. So, kunwari, tawag siya kung sino-sinong pwede niyang mapuntan, ganun. Hanggang sabi niya, okay, gusto ko to, ayoko ng umalis dito, gusto ko dito, ganito na. Ngayon lang ako nakakita talaga ng ganito na maganda, penthouse, ganun. Tapos magandang view, ganun, ganyan. So sabi ko, sige pansamantala, in-offer ko yung isang room, yung guest room ba. Binilhan ko pa nga mga gamit-gamit, di ba? Para at least makumpleto lahat. Eh tapos, nung by the time na inalok niya sa akin na pwede ba, ako na lang magbabayad dito sa kwarto, ganito, ng $1,000 para dito talaga ako tumira. Eh kung naman, sabi ko, nag-alangan ako, sabi ko, paano nga ba yan? Wala ka naman trabaho. Homeless ka. Wala kang trabaho. Never in your life, according to you, never in your life na wala kang trabaho. Ever, hindi ka nagtrabaho. Kundi, papunta-punta na lang siya kung saan-saan. Parang yung parang, yung dahil homeless siya, ang style kasi niya, pumupunta sa mga events para makakilala ng kung sino-sino mga mayayaman, gano'n. Social climber nga. Tapos pretending na daw siya, ganito siya, ganon, di ba? Yung style bulok, ganon. Sabi ko, wala, hindi ka pwedeng magkakaroon ng later na magbibigay sa'yo ng trabaho o kaya magbibigay sa'yo ng, ng pagkakakitaan. Kaya hindi pwede, sabi ko. Kailangan talagang maghanap ka na. Kaya siguro natunugan na niya na ayaw ko na talaga siya dito. So ngayon, ninakaw niya yung ko. Pagdating ko sa RV ko, wala na pala yung susi ko. Kailangan ko itong fob. Yung main mismo na, yung mismong, yung censored ba na, sa mismong harapan. Kaso, kahit nakapasok ako, kung hindi naman ako, wala naman akong susi doon sa penthouse para sa penthouse mismo. Kasi penthouse to yung mga ibang floors, hindi na kailangan ng susi. Pero kung nakatira sa penthouse, kailangan may specifically na susi talaga para makapunta ka ng penthouse. Sinubukan ko nga nung gabing yon, inakit ko na lang yung hagdan. Kaso, meron pa rin palang, doon na, nakalak na, mismo na,
door mismo, kailangan mo pa rin talaga ng specified na talagang susi. Kaya, it was very disappointing. It was really frustrating talaga. Kaya, kinaumagahan, bumalik ako dito, sinabi ko sa management na kailangan ko na talagang tulong. So, sila na yung umakyat with me. May susi sila, pinaakyat din yung mga maintenance guy na may hawak ng susi. Kaya binuksan, kaya nakita nyo sa video na talaga nabuksan. Kaso, noong sinabi niya na, oo, mag-empake na ako, pero umalis na kayo, mag-empake na ako. Tapos, dahil nga sa lumabas siya, so lumabas din ako, di ba? Eh yung pala, style niya yun, para makabalik siya ulit doon, para ilak ulit. So, ayun, bumalik nga ako doon sa management, kaso wala daw silang magagawa dahil, yun nga, mukhang hindi na daw niya talaga gustong umalis. So, napilitan ako sa korte, nag-file ng eviction para sa kanya. So, yun nga, supposedly Monday, pupunta na sila dito para ibigay yung 5 days notice para sa eviction. Eh kaso, umalis, ayun, natakot din. Ang ina niya talaga. Kaya, ang hirap talaga yung may awa ka sa tao eh. Yung gusto mo lang tumulong naman dahil yung tao, eh nalaman mo na ganun yung sitwasyon. I just came from a very abusive relationship, ganun ganyan. Yung pala, umiikot pala yung yung record niya sa buong Las Vegas na itong tao pala na to, yun ang style niya. Para lang magkaroon talaga ng libreng tirahan, libreng food, lahat. Kahit mag-shopping kami, kukuha siya ng bagay na bibilhin. Yung pala, ako palang magbabayad tapos sasabihin niya na, oh, I will pay you. Pero ang tanong, kailan? Eh, wala siyang trabaho, di ba? Kabisi.